Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pinoy talakayan, kay Paski, kay Dani at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy. Isang magandang araw po sa atin lahat, mga kakampi. Ito na naman po ang inyong lingkod, Feni Codemos, para sa ating talakayang Pinoy. And of course, kasama natin dito ang isang napakakulit po natin din, ang kapareho din ng isa natin. Ano po, ang aking tinutukoy. Okay, so, kamusta? Isang magandang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga Arby. nating mga Sige, Luzon, hindi siya Visayas, at Mindanao. talagang matatanda talaga, hindi talaga marunong gumamit. Oh, sir, so, isang magandang Hapon sa ating lahat, mga minamahal nating mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po ay nakatulong kayo palagi sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Yan. At syempre, iba't ibang kwento, iba't ibang report ang inyong maririnig dito lang sa ating Talakayang Pinoy. Magsimula na po tayo sa ating kapistahan, ano? Hindi mo kami in-invite nung piyesta na yan. Sige, sir. Maaga ako nag-imbita. Naimbitan ba tayo, be? Oo. RB, naimbitan ba tayo? Parang hindi, no? Kailangan matigas ang ulo. Iniimba tayo, kailangan daw maaga tayong magpunta para maaga tayong mapakuluan. Oh, yeah. Yun lang di ba? So, mga kakampi, dito naman buhay na buhay po ang Talakayang Pinoy. Ano mga balita natin sa community nung nagpiesta? Kailan ba na piesta? Kailan? Nung linggo, 21. Itong linggo, 21 of February. January pala. Oo. Every third Sunday. Every third, anong... Third Sunday. Anong ano yan? Ano ang... Santo Niño. Santo Niño ano? Santo Niño de Tondo. Yo, Santo Niño de Tondo. Ano naman yun sa kabila? Basta kung anong simbahan siya, kasabay niya yung Santo Niño de Parañaque. Iba-iba. Santo Niño nun sa kabila, halimbawa, Herbosa. Hindi. Iba yun. Yung isang distrito na yun, yung Tondo. Ang Ang kapistahan nun, isa na. Yun. At syempre mga kakampi, tingnan natin, meron ba tayong mapapakita? Ano yung mga ginawa nila? RB? Ano ba yung mga kapistahan na yan? Tingnan nga natin. Bakit ba may piyesta? Ayun. Yan. Ito po yun. Talaan na tayo! Yung anak daw niya nandito, asan dyan? Ayan yung maliit. Isinali mo. Grade 3, grade 9. Grade 3 na. Listo yan, listo. Okay, ayan, mga bata. Eto, bakit sila nagaganyan? Ano bang ibig sabihin nun, sir? Ulitin natin. Ano, sir? Yung kapistahan ng Santo Niño. Hoy, RB. RB. Okay? Sasandali lang, sir, ha? Si RB may tinitext na iba kasi. Okay. RB, hindi ito marinig to. Wala itong sounds. Ito sa kanya nagalaw na naman niya eh. Ito, hawakan mo itong andito. Okay, sir, salita ka. Sige, sir. Hello. Yan. Sige. Yung mga samahan dyan sa Tondo. Iba't ibang samahan ng mga Tondo. Kalye-kalye yan. Kaya pagka nagpiesta, bawat kalye o bawat barangay, may kanya-kanyang representative na ganyan na tiyatihan. Na mga bata. Bata ito di ba? Mga bata. Sinasali nila talaga sa... Ano yan? Parang ano nila talaga? Parang sakripisyo, panata. Oo, panata. Panata yan. Pagka lumipas yung taon, magbubuo na naman silang mga bata. Panibago, bata. Okay. So, yan po. Kaya tuloy-tuloy ang kwan dyan, yung
mga pagkakaisa ng grupo. Kaya masaya talaga ang Kapistahan. kinalala. Anong buwan ito? Ito hindi nagbabago kung ano yung date, siya yun. Third Sunday. Third Sunday. So every third Sunday of the month of January, Ayun, doon kayo nagse-celebrate talaga. Kung minsan, Okay. ano yan, minsan nagiging ang petsa ng third Sunday, minsan 19. Okay. So hindi sa hindi. pare-pareho. Oo. Okay. Basta't laging Sunday. Lagi Sunday. Okay. Hindi, So yun pala. hindi katulad ng Quiapo, kahit simpleng araw, basta tumama ng 9. Ano talaga? Oo, 9 kahit talaga. anong araw yun, di ba? Oo, kahit Yun. anong araw. So itong Santo Niño naman, matagal na to no? Matagal nyo nang Oo. sinaselebrate. Bata ka pa noon, ayan na. No? Di pa ako sinisilang siguro. Oo, yan na siguro. Ano po? Sige, ano mga ginawa dyan, sir, nung mga panahon na nagse-celebrate kayo nito? Ano ang mga meron bukod doon sa ati-atihan ninyo na ang bata ang mga nagsisisayaw, di ba? Meron pang iba? May grupo dyan may mga batang tinuturuan bago magpiesta. Meron ding matatanda. Ngayon sa akin naman, Yung sa'yo, ito yun. yung banda ng Philippine Coast Guard, Yan, nandito sila. pana- Mukhang marami, no? na pinanata ko yan sa Santo Niño. Okay. Simula nung maging kapitan ako ng barangay, maging chairman ako. Ano yan, na 1986 nung magsimula akong... Na ganyan. Ilang taon na rin yan, ano? Oh, Pakinggan po ninyo. Ang galing, oh. Di ba ano yan, yung... Ano ba yan? Philippine Coast Guard. Oo nga, hindi. Ano Symphonic ba yan? Band. Anong tugtog yan? Hawaii 5 oh. Hindi. Di ba? Voltes 5? Voltage 5. Ayan, matanda na talaga siya. Hawaii 5 pa daw. Ito, ang tugtog ng Coast Guard. Sa inyo yan, saan ang bahay nyo dyan? Hindi, sa almusal niya sa umaga nung sa anak ko. Hindi, dito ang bahay nyo. Sa, ito, mamaya, pag, di sa almusal niyan Nag-almusal sila. Oo. Sasakyan. Sino dala-dala nila yung sasakyan? nandun sa may Herbosa, yung malaking kalye. Kasi ang sasakyan nila ata bus, ano? Bus, oh. Okay. So, nagre-request ka dyan. So, taon-taon may ganyan. Okay. Masaya dahil nga, unang-una, talagang kung walang banda ng musiko, hindi masaya, ano? Fiesta, Sige. Ano pa meron dyan, sir? Ayun, yung... Ano pa meron sa kanya? Ito, ganyan ba? Ang celebration ng konti. Ayan. Sinasama sa posisyon yung mga Santo Niño. Okay. Yan mga yan. Yan yung, yung pagkatapos ng pagoda. What is pagoda? Yung, parang karakol. Yung nasa bangka, yung mga barko, ganyan. Bangka sinasakay yung Santo Niño. At pinupursisyon sa dagat. Kaya mga kasama doon yung mga bangka. Ito tapos nang magpagoda. Papunta simbahan. Meron ka pang pagoda dyan, be? Sige, pagoda muna daw kasi magsisimula, di ba? So, ito'y araw din ng Sunday. So, araw na Sunday ng umaga. Hindi, Sabado yan. Sabado ito. Oo. So, yung Sunday talagang para sa kainan na lang yan, Hindi, simbahan. may posisyon pa rin ng umaga. Okay. Talagang, so, ito. pagod ng mga tao dyan na... Oo nga, parang ang dami-dami tao talaga dyan. Tingnan mo, oh. Nakita po natin, ano ang kahalagahan ng ganito? Lahat sila Ayan, oh. Lahat sila Ang dami sumasampalataya sa mahal na po Santo Niño. At naniniwala lahat ng mga tao na milagroso, gumaganda buhay. Okay. Ayan po, nakita natin ang lahat ng mga tao dito. Ito'y January 21, ano? So, lahat po ng tao dito ay talaga namang happy. Diba? Kagala PH Walking daw yan. Yan, mag-subscribe kayo sa channel niya, ha? Yan, tingnan nyo mo pong mabuti, ha? Talaga naman ang mga tao dito ay talaga namang dire-diretso sila. Tingnan po natin. Naku, busy-busy saan tong lugar na to, sir? Diyan sa bandang Wanluna yan. Sa Wanluna? Yung dinadaanan ng prosesyon. Yan. Talaga bang maraming ganyan? Yan, mga ganyan talaga, ano? Pag piyesta? Yung talagang yun,
nilalaan nila yung mga Santo Niño, sinasama. Tapos yung mga samahan ng ati-atihan. Nagre-rehearsal sila before na. Kaya yung ayun, kailangan, ano ba yung sinasabi niya, papakuha ng pulis? ay sasakyan. Ayaw nila kasi kailangan walking lang naman. Tama din naman, ano? Talagang makakasagasa ka pa dyan eh. Oo nga, tama. Kaya simbahan ng Santo Niño. Yan, ayun, nasa unahan, di ba? Yung nasa dulo na yon, yun. So, ayan, napakasaya po talaga ng kapistahan dito sa Tondo. No, di ba? So, kayo, ano naman yung sa inyo, ang contribution nyo, yung mga banda? Yung banda ng Yung Mexico. banda. Ilan taon ka na nagagano, sir? Mula 1986. 86 na. Nung maging... Ito, pagoda daw, sir. Ito ba'y may ganito rin ba? Tingnan natin, ha? Thank you very much dun sa ating mga nakunan. Ayan. Ito ay, meron mga ganyan pa rin na LCO. Yan. Bakit may ganoon, bombero? Barangay Pinagbuhatan kung nasaan gaganapin ang pagoda. Ayun. Pinaghandaan talaga yan. Ano ng mga bombero, kapulisan, lahat ng mga mga officers. Nakakuha talaga. Oo, parang Alerto. alerto lahat eh, oh. Ayan na. Mag-uumpisa na yung mga motorcycle. Jay, wag mo na. Wag dito. One Luna daw yan, One Luna. Ang saya talaga, no? Saan pupunta to, RB? Handang-handa yung ating mga bombero, no? Grupo yan eh. Wala ka na naman. Grupo sa... Ito. Wala. Hello? Hello. Ayan. Huwag mong galawin kasi. Oh. Talagang pinaghahanda ng mga taga-Tondo. Di ba? Gano'n bakit siya basang-basa, oh? Magbabasaan din, oh. Yung kalsada para hindi malikabok. Di, binabasa yung mga tao, eh. Tingnan mo, oh. Talagang, parang ang mga tao ay handang-handa sa ganitong klase, no? Sa kasiyahan. Oo. Sila lang yung nakita ko na sobrang ganyan. Sa buong di ba? Buong NCR na lang sabihin natin. Talagang pinaghahandaan talaga. Parang masaya kasi bata ito eh, no? Bata si Santo Niño. At sa pa yung pagoda? Sige, sa pagoda na tayo, bebe. Umuulan? Ay, nagbabasaan sila. Ang saya talaga. Ang saya nila, no? Kasi yan yung yung pagbaba ng pagoda sa dagat. Bababa na yan. Yung mga naunang tao, yun papunta simbahan na ngayon. Ito. Oo. Basa sila basa. Pagkatapos ng pagka-hatid simbahan niya, magbibis na mga yan. Magbibis na. Okay. Sanay na sanay sila, no? Talagang yan kaugalian ng mga taga-Tondo. So ever since ba diyan ka na sa Tondo lumaki? Hindi na ako So ganyan ka na, nagaganyan ka rin dati? Hindi, yung... Yan, yung mga ganyan sa simbahan, yan, sa simbahan. Noon? Naging pa ako, yung pagmahal na araw, yung naghinugasan ng paa, si Apostoles. Ayan din gagawin nyo dyan yan. Oo. Okay.
So, ito, ano ba to? Yung Santo Niño. Bakit nila ginaganyan ang Santo Niño? Sinasayaw. Bakit nga? Kasi nga, bata eh. Mapaglaro, ika nga. Masaya. Nilalaro. Oo, ayan, Yeah. Iba-ibang grupo ito, di ba? Iba-ibang pangkat. Yung, pero yung bawat pangkat niyan, may mga... Dala-dala ring mga santo, ano? Hindi, tsaka yung may grupo ng ati-atihan na tumutugtog at tsaka sinasayaw. Kumukha kanina yung mga bata. Oo, bata na yung kanina pinakita natin unang-una. Eto mga binatilyo na to. Di ba? Ayan din. Oo, ito mga binatilyo na to, mga teenager na to. Ayan, mga... Kanya-kanyang grupo rin yan. Oo, kanya-kanya nga. Asan ang pagoda, be? Hindi, sa huli yan. Sa huli yan. Papunta sila doon. Alam mo yung pagodang yan, magsisimula ng Sabado ng hapon. Sa dagat magpupursisyon, tapos bababaro sa may bitas. Magpupursisyon ng lakad. Makakarating sa simbahan yan, 3:00 ng madaling araw. Talagang ganon? Oo. Ayan. 19 pa lang daw ito. Okay. So may pagoda. Yung pagoda, pinapakita doon. Tingnan mo, pagoda. Ano sila sa bangka, no? Bangka, at saka may barko pa ako nakita. Yung tugo. Nakita natin yon talaga. Sumasama doon yung mga Bakit sa tubig? Dahil yung naglalaro rin sa tubig si Santo Niño. Okay. Saka yung simbahan ng Tondo, dati parang isla, nakapatong sa tubig. Yung simbahan? Si Santo Niño. Ay, si Santo Niño. So, tapos... Yung simbahan ng Santo Niño, di Tondo, dagat yan na nakalutang yung simbahan. Okay. Kaya yung mga nagsisimba dyan, dumadayo, puro nakabangka. So, meron pa rin simbahan doon? Yun yung simbahan. Bakit? Dati bang buo yung simbahan doon? Buo na talaga yun. Yung dati wala pang tubig. Hindi, doon ginawa yung simbahan. Talaga nasa tubig talaga. Okay. Parang isla nga yun eh. Kaya nga nung pagpiesta talaga, kaya pinapagoda, nung una wala pa mga kalye ron. Sinasakay sa bangka dahil nakalubog sa dagat yung Yung Santo Niño? Ay, simbahan. Sasakay sa bangka yun, iikot na rin sa Tondo. Abot sa may balot. Ngayon, ibababa sa kalsada ron, pupursisyon pabalik sa simbahan. Yun, matagal din. Tagal, yung putol-putol, kanya inabot ng 3:00 sa madaling araw. Yung, itong nakaraan, ito lang. Ito ngayon. Pero ganun talaga. Magtataka ka yung tambol ng mga ati-atihan, hindi natatapos eh. Paano? Nagising ako ng 2:00 sa madaling araw. Ba't tumutugtog pa rin ng parang hindi umaalis yung banda. Talagang ang daming ang banda kanya-kanyang pangkat Kanya-kanyang kanya-kanyang pasikatan, ganun. Yun, di ba? Kaya masaya, napakasaya talaga. Kakaiba yung saya talaga, di ba? Yan. May mga ilan pa ba tayong papakita? Okay. So, bago tayo magdire-diretso sa ating talakayan dito, anong nangyari sa simbahan na to o dito sa kapistahan ng Tondo, right? Pero may 3 simba bago tayo matapos. 3 nandyan di ba? Yung Don Bosco. Iba naman Pista. yung sa katapusan yun, yung Don Bosco. Pero may piyesta doon, di ba? Pero parang hindi masyado masaya. Maliit lang yun. Maliit lang. Don Bosco yung katapusan. Parang barrio siya okay. So, maliit lang talaga. Pangalawa, yung isa pa. Ano yun? Ito na yung sa inyo. Hindi, ang una, Santo Niño. Santo Niño. Tapos pangalawa, Don Bosco. Tapos? Yung pangatlo, San Pablo. Ano naman yung San Pablo? Sa Tondo rin. Pero... maliliit lang yun? Parang barangay lang. Okay. Pero iba talaga yung Santo Niño. District yun kasi buong Tondo. Buong Tondo ang nagse-celebrate talaga. Yun. Very good. So ngayon ko na lang nalaman, kasi talaga na-shock ako nung una. Nung unang dating ko doon, ay doon lang naman ako sa may Mata Street. Doon ako, di ba? Herbosa, Mata Street, di ba? Nandun lang naman ako. Tapos, di ba, may mga
kaanuan. Pero wala pa nagiinuman. Sabado yata ako nakapunta doon. Maya-maya yung gabi na, pero ginagano, parang walang kapaguran yung mga may Santo Niño. Sinasayaw. Sinasayaw-sayaw nila. Sabi ko, ba't sinasayaw-sayaw nila yan? Kala ko malalaglag, hindi pala. Talagang sinusway-sway ng ganyan. Nakatali ng mga alambre yun. Sobrang tali talaga, no? Hindi nalalaglag, di ba? Kasi iba may mga dala-dala, ginaganong-ganon naman. Ay, mga galing. Kanya-kanyang hawak na Santo Niño. Opo, yun. So, kanya-kanya. Anong ginagawa nila? Umihingi din pa sila ng mga... mga kahilingan. May mga kahilingan. Ikaw ba, ano mga kahilingan mo? Habang buhay. Habang buhay. Para makatulong. Ganyan. Yan. Okay, time mo na yung magpaalala mula sa ating himpilan. Ito ang ating Talakayang Pinoy. Let's pause for this. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Hindi na nakatanda. Okay, ang ating tagaytay na tuloy eh. Tagaytay Gem in Tagaytay Cup na Tagaytay. Ano ba yan? Yun, kasi na-excited ako. Hindi pa rin tayo nabibigyan ng panahon dito eh, di ba? Tagaytay Gem in Tagaytay. Yan, nasa Tagaytay po kasi ito. At siyempre ang may-ari yan si Captain Lopez. You can call Tagaytay Gem ng 0917-535-62 and 59. And of course, sa pagkay-paski, sa inyong katoto, 0928-735-4919. Yan. At tayo po'y matatagpuan. Sila po'y pala, hindi pala kami. Ito po'y nasa Purok 145 Enrile Road, patutong Malaki South, Tagaytay City. Anong landmark, sir? Near? Malapit sa palengke. Mahogany Market and Maternity. Welcome to Yan. Gem Resort. Feel like home. Share mo na. Okay, Talmoya Cold Shampoo, Hair Grow, Hair Fall, and Dandruff. 11 ingredient po of traditional Korean medicine. Help hair growth, hair fall, and controlling dandruff. Ayan po ha. Ang 1 liter po nitong ating Talmoya is 1,750 and 300 ml naman ay nasa 750. Okay, we can call Paski Natividad sa 0928 sa order po ninyo. 0928-735-4919. Yan. Okay? Ayan, before, after 5 days, and after 12 days, and after 3 months, ayan na po talaga buong-buo na. Okay? Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss.
imposible, sa elite nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible, sa elite nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible, sa elite nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Okay, ang ating Bayview Park Hotel Manila, it's an ideal hotel for tourists and business travelers. So ito'y matatagpuan sa panulukan ng Ross Boulevard at United Nation Avenue, Ermita, Manila. yan. Pagka gusto po ninyong pumunta dyan sa may, katapat ito kasi US Embassy. So kung may mga papeles kayong lalakarin sa US Embassy, you can stay na there, di ba? Oo. Okay, you can stay there. Para Overnight. kayong, pwedeng-pwede at napakamura lang po. Maraming mga chibog dyan. Oo, kasi nag-stay din po ako lagi dyan. At meron diyang breakfast and lunch buffet. Yeah? Masarap. Buffet. Tsaka masarap na, mura pa. Ganun. Yan, magkano? Malinis pa ako. Okay, Tibog. next natin. Tapos na ba yon? Sige. At dumungo naman tayo sa ating mga balita for today. PCG to construct new station in San Luis, Aurora. Patingin nga natin yan. Okay, ang Philippine Coast Guard and the provincial government of Aurora ay nag-sign a deed of use FRAC for the construction of a new Coast Guard station in the municipality of San Luis on September 17, January 2024. Sir, ano bang nangyari dyan? Nagkapirmahan sila. Kasi, marami kasing talagang sadyang tumutulong sa Philippine Coast Guard. Dahil sa, lalo na yung may mga bakuran ng lote o malaking bakuran na dinodonate sa ating sa ating Philippine Coast Guard na karaniwang ginagawang headquarters o station o substation. Ang katulad nga nito, binigay na lugar so provincial government to, provincial government of Aurora, nag-sign sila para magkaroon, ito may 2,000 square meters a lot. 2,000 square. Sa barangay Bakong. Maliit pa yan, yung isang dinonate 20 hectares. Sa amin ba may magdodonate? Gusto ko po ito, yung mga ganito natin, no? Di ba? Yan, yung sino yung provincial governor ng... Ang provincial dyan, ang Coast Guard District Northern Eastern Luzon, si Commander Coast Guard Captain Lodovico Liberia. Junior Aurora Governor Christian Noveras. Yan ba yan? Formalized the PCG utilization of 2,000 square meters lot located at Bakong, Barangay Bakong. Sino ngayon ang nag-donate itong si Provincial Capital. Oo, sa kanila. Yun, para maging opisina nila. Ganun ba yun? Hindi, para sa Coast Guard. Oo nga, opisina ng Coast Guard. Di ba? Station. Yan. Coast Guard Station. Okay, siyempre tuwa sila dyan kahit pa paano, di ba? Ayan, nag-sign na sila. So may gaano kalaki lang siya? 2,000. Pero malaki-laki na rin yan. Malaki yun, 2,000. Para 2,000. Ayan, nagkapirmahan na po ang commander, ang Coast Guard Captain at si Aurora Governor. Governor siya. Ayan. So, yan na po yung nasignan na, di ba? At siyempre, shared din. Commander also shared this infrastructure will enhance the efficiency and productivity of the Coast Guard towards better serving the maritime stakeholders and residents of Aurora. Ayan. Tingnan natin, be. Yan, yung ano pa mga trabaho ng Coast Guard. Ang dami rin, di ba? Marami, Kaya nga sila nagugustuhan ng mga tao dahil bukod sa... May doktor, may abogado, may pare, may mga teacher pa nga ata, may engineer. Mga engineer. Diba? Kasi nga yung trabaho nila, pandagat, pero sa... Na-train sila sa iba-ibang larangan, Sa larangan ng iba't ibang trabaho, nagagampanan nila na kapag kinakailangan sila ng gobyerno. Ito ay sa Aurora. Diba? Ngayon, ito naman, yung kaisa, ito naman, ano naman ba ito, sir? Ito ay nangyari naman Station Davao Oriental.
Sa Diba? Davao. Kaisang Philippine Coast Guard Station Davao Oriental sa pagdikas ng mga residenteng apektado ng malawakang pagbaha sa Barangay Don Chicote, Barangay Poblasyon, Barangay Anitap at Barangay Tibanban na matatagpuan sa Governor Generoso, Davao Oriental. Ito yung nung 18 ng Enero. Ayan. Tingnan natin, pakita natin lahat. 100, Ang laki ng baha talaga. 150 yung nailikas nilang mga tao. Yan, 150 ang nilikas. Sa Yan, sa evacuation tulong center. ng Coast Guard. Kasi water din, di ba? Mm. Yan, sa evacuation center sila dinala. Sa tulong din ng PDRRMO, MDRRMO, PNP, BFP, at saka PA, Philippine Army siguro yun. Philippine Army. Okay. Ayan. Talagang bahain, hindi naman masyadong bahain dati dyan. Kasi nga yung climate change na. yung talagang nanggagaling na sa bundok eh. Hindi na rin sa talagang kusang bumabaha yung kalye. Oo, ito'y galing sa bundok. Bundok. Siguro kalbo na bundok nila, no? Wala ng puno, wala sumasangga. Ito naman, PCG pa rin, at PDRMO, Rescue 5 Fishermen in Romblon. Ito sa Romblon naman po ito. Di ba? Ang PCG at ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ay nakapag-rescue ng 5 fishermen na nakasakay sa fishing bangka o farm master that encounter engine trouble. Nagkaroon ng engine trouble mula sa 100 meters from shoreline of Barangay Lonos, Romblon. Mahirap dyan eh. Pag sabi nila mataas ang tubig at malakas ang alon, talagang hindi nagtatravel. Dapat. Hindi talaga pwedeng pahinga. hindi talaga pwede silang mag-travel kapag malakas ang alon, matataas ang alon. Yan. Meron pa iba dyan? Ayan, ito yon. Kasama ba to? Yan, si PCG at PDRRMO nag-conduct ng search and rescue operation. Ayan, dahil yung mga distress fishing boat to Sitio Lungsod, Barangay Kahimos, ayan, ay nagkakaroon ng problem. Andun sila wherever yan, ayan ba yun? Yan. Mga alas 9:30 ata yun, 9:30, nag-encounter sila ng engine trouble. Hindi naman masyadong nagkaroon ng engine trouble. Ayan, kinukuha sila, di ba? Kasi yung usually, ang aksidente ng mga bangka, yung gano'n, yung engine trouble, matagal na siguro yung namamatay ng makina. Ngayon sa lakas ng alon tsaka ihip ng hangin, hindi ka na makakapagtimon kung saan ka na lang ipapadpad. Tama yung marmol, ayan, di ba? Pero ang sinasabi natin dito, kapag malakas, pagka alam yung depresya, matitigas din ang ulo natin, no? Di ba? Pagka medyo alam nyo na may engine problem na kayo, huwag nang lumusong. Huwag nang bumaba, di ba? Huwag nang baka sakali. Alam naman tayo, di ba? So, sino-sino ba yung mga na-rescue na yan? Na mga fishermen? Ito, sila ay si Mr. Julio Galanao, Mr. Ferdinand Tansiongco, Mr. Timothy Rodica, Mr. Manuel Rico, and Mr. Marvin Rico. Ayan yung mga residente ng Romblon na kung saan ay nasagip ng ating mga Coast Guard. Because yung kanilang yung kanilang bangka ay nagkaroon ng engine trouble. Diba? Ayan sila, ayun, di ba? Na sagip, nailigtas ang buhay. 5 pala yun. Yan. Sige, ingat-ingat lang tayo, ha? Sinasabi natin. Huwag matigas ang ulo. Pag sinabi ng Coast Guard na delikado, huwag kayong maglayag dahil alam ng Coast Guard yung panahon ng delikado sa alon. Pag sinabing hindi pwede po. Minsan kasi alam mo, yung mga ibang fishermen, malakas ang loob niyan, di ba? Hindi nila alam na, wala naman silang mga radar, di ba? Hindi nila alam na nagkakaroon na pala ng malalakas na alon sa kalagitnaan. Yung hangin. Yun nga yung sinasabi natin. Okay, sige. Tapos na tayo sa Coast Guard. RB, ito naman, Coast Guard din to. Sa Coast Guard din yan. Ano naman to, sir? National Power Corporation sa Napocor naman to. Napocor. Paano yung Napocor na yan?
Yun din sa... Vicinity Water of Barangay Poblacion San Agustin naman to. January 15 naman ang nangyari. Mga personnel, Napocor personnel informed na Coast Guard Substation San Agustin that motor bangka NPC Spag 3 owned by Napocor Romblon was in distress also. Iba pa to. Iba pa yan. Iba pa to, oo. Nasa gift din yan. Mamaya na yun, nasa gift din sila ng mga Coast Guard. Ayan. Kasi nagkaroon daw ng problema yung kanilang bangka din. Diba? Pagka pala malakas ang alon, hindi kaya nung mga engine ng mga motor bangka, no? Mamamatay yung... Oo, ayan. Kaya sila ay nagpasagip kaagad sa ating mga Coast Guard. Yan. Ito yung Napocor, Napocor officials, no? Sa Romblon. Oo, buti natawagan sila, di ba? Kaya kailangan talaga laging dalan nila yung telepono ng Coast Guard. Dapat pala. Dahil pa meron ba tayo, mga ganyan? Dito, meron tayong mga number. May mga emergency number dyan eh. Ayan. Next naman natin sa ano na tayo. Pumunta na, ano yan? Parang mga chocolates. Masarap ba yan? Hindi. 23.3 million puslit na sigarilyo at petroleum product nasa bat. Ano ba yan? Okay, ano ba yung mga yan? So, mga drum na petrolyo. Drum. Kala ko chocolate. Yan, no? Di ba? Okay, aabot sa 23.3 milyong halaga ng smuggled cigarette at petroleum product ang sinamsam ng Philippine Navy o Navy na to, Navy at Bureau of Customs sa karagatang sakop ng Sulu. Diba? Sa ulat ay pinararating ng tanggapan ng BOC Commissioner Bienvenido Rubio ang mga operatiba ng Naval Task Force Naval. Yan. Ay pala yun. 61 na nasa ilalim ng Naval Forces Western Mindanao ang nakikipag-ugnayan sa adwana. BIR ba yung adwana? Yun ang costume. Kalimutan ko, kala ko BIR. sorry. Nagsasagawa ng kanilang anti-smuggling operation. So, 3 lansya ang kanilang nasabat. Ano pa lang yan? Dito pa lang yan, naka-ano pa lang sa Navy ang nakahuli sa kanila. Sa dagat. Ayan. 3 lansya ang kanilang nasabat sa pawang sangkot umano sa pagtransport ng mga illegal na kontrabando ng karagatang sakop ng Sulu Province. Ginagawa na dati yan. Matagal na yan. Sa naturang maritime operation, nasabat ng NTF 61 unit ang may 700 karton ng undocumented tobacco product na nagkakahalaga ng 14 million. 14 million. Okay, laki. Ano? Marami. Tsaka itong crudo. Petrolyo. Bukod doon, meron pang mga krudong na nakuha. At may mga baril pa, May mga baril. M653 rifle at isang caliber 45 pistol, may mga balat sinasabing nagmula sa munisipalidad ng Pangutaran, Sulu at dadalhin umano sa Palawan. Subalit, ito ay namataan ng mga tauhan ng Philippine Navy sa North Ubian, municipality ng Pangutaran, Sulu Province. Yan lang ba? Tingnan nyo, kala mo chocolate, no? Tawi. So, may mga baril na, plus mayroon pang mga illegal na product like tobacco, no? Okay. Ang laki, kala ko naman. Lumalaban din sila kung pagka naalanganin. Okay, RB, meron pa? Yan. Okay, ano pa mga balita natin? Yung most wanted. Lagi ka naman may most wanted ngayon. Dito, arrested by Caloocan CPS and PD. Ang pangalan nung nakahuli ito. Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, District Director ng Northern Police District. Diba? Lauded the effort of Caloocan City Police Station. Sino to? May pangalan ka na? In line with this 5-focus agenda of the Chief PNP, aggressive and honest law enforcement operation daw. Ito ay nahuli, binigyan to ng sumpina muna. Diba? Winarant muna siya. Tapos, ano kasalanan nito? Jimmy Armed Forces together with Sagandaan Police Substation. Sino to? Ang suspect dito was identified as lalaki. And the warrant of arrest was issued by Honorable Rodrigo Flores Pascua Jr. sa RTC Branch 122 Caloocan City dated October 26, 2023. Matag na to. For violation of Article 2, Section 11 of RA 9165
o yung tinatawag ng droga pa rin, comprehensive dangerous drug. 2022 pa, possession nahuli sa kanya. So, nahuli siya. Di ba? Pwede ko di 2 taon lang. Yung ibang warrant, 10 taon na. Nagtago siguro yan. Di ba? Yan. Temporary detention and preparation of the necessary documents for the return of the warrant of arrest pending the issuance of commitment order for the court of origin. Hindi naman siya dito di ba? Pero nakuha siya sa bandang Caloocan, right? Oo. Next natin, puntahan natin ang PCG welcomes Vietnamese delegation. RB, ano ba to? Sige, pakita natin ang video na yan. Yan. In Vietnamese, the Social Republic of Vietnam Standing Deputy Minister of Foreign Affairs, His Excellency Nguyen Minh Vu, paid a courtesy visit to the Philippine Coast Guard. Sa Coast Guard siya pumunta. National Headquarters in Port Area, Manila, ngayong 23 January. Ano pinag-usapan nila dyan? Ay yung benepisyo na itutulong ng Coast Guard. Coast Guard, itong taga-Vietnam. Yung mga Vietnamese. Tutulong sila sa Coast Guard. Tutulong. May boses ba yan, be? MOU. Ikaroon sila ng MOU sa mga suporta. Ang Commander of Administration CG Admiral Alan Victor de la Vega welcomed the Vietnamese delegation. Yan. Ulitin mo lang hindi pa tapos. To the Philippine Dr. Lai Tai Bin and other representative from the Vietnam Embassy in the Philippines. Ayan. During the meeting, the official discussed the proposed Memorandum of Understanding sa PCG at Vietnam Coast Guard. So, Coast Guard din to mga to, di ba? Yan, Coast Guard din sila. So, tutulong sila din sa mga Coast Guard natin dito sa Pilipinas. Tama? Ito, ambassador ng Vietnam. So, ang pinuntahan pala ay PCG. Anong gusto? Partnership, di ba? Partnership and cooperation between PCG and the BCG toward promote sila preserving and protecting the mutual interests in the South Asian region. Ayan. Furthermore, ang PCG provided the Vietnamese delegation with a comprehensive briefing. Binigyan muna sila ng briefing. Mga current engagement and maritime security operation in the West Philippine Sea. Yan, partnership. Magagalit na naman ang ano niyan. China. Oo, lolo ko kasi magagalitin yan Diba? Sige. Chief of Coast Guard, si CG Rear Admiral Hostilio Arturo Cornelio. Sino ba ngayon ang bagong ano? Si Gaban. Gaban. Admiral Hill Gaban. Hill Gaban. Dito. Okay. Sige. Okay, ayun na. So, magtutulungan ng parehong Coast Guard. Vietnam and the Philippines, magtutulungan sila. Kaya bumisita ngayon dito sa Pilipinas with the ambassador, yung kanilang mga yung kanilang mga Coast Guard galing sa Ano yan palagay ko magtutulungan na naman uli sila paano pagtulungan doon sa natin, ang pinagtatalunan nilang di ba? Philippine Sea. Oo, yung kanilang Philippine Sea. Pagtutulong-tulungan nila yan, okay? Pero bago yan, matagal na rin silang mayroong MOU. Dati na. Baka babaguhin lang. 2018, 2018, siyempre ilang taon na yun. Kaya nga. 2018, 2019, 2020. Siguro. 20, 21, 22, 23, 6 years. Baka babaguhin na lang, di ba? Malamang. Ayan. Ganda. Okay. At siyempre puntahan natin ang Kamaynilaan. Maynila. Ito na ba yun, be? Ha? Bypass operation. Parang wala ako nun Eto. Okay, bypass operation conducted by element of DDEU, SPD, DID, SPD, DMP. So, marami sila. Sa Las Piñas to. Maraming unit. So, ito yung nangyari sa Las Piñas. Tama, sir? Naaresto ang dalawang suspect about 7 o'clock in the afternoon as of today.
at nakumpiska sa kanila yung mga substantial quantity of suspected illegal substance. Wala naman, parati naman ganoon. At saka mga pera, Sir, paano yan? Yan. Ang tanong, nasa kaya? Asan yung pera? Ha? Tama ba ako? Yung mga non-drug may pera, Yan, pinagsamang yan. Joint operation also led to the confiscation of 2 not tied transparent plastic bag and 1 heat-sealed transparent plastic sachet, all containing white crystalline. Yun po yung shabu, no? White crystalline substance at with a weight of 75 grams and estimated street value of 510,000. Genuine 1,000 bill. Yan, yun, dami pera, Dami, kapal. Yun. 30 yan, 30. 30,000 yan, di ba? Buy bus of money yan, Android cellphone and digital weighing scale. Complainant for the violation of Section 511 of RA 9165. Alam na natin yon. Kaya sila nahuli kasi sa droga. Tama? No, yung batas ng RA 165. Oo. So, bigla-biglaan, di ba? Yan, drug buy bus in Las Piñas City. At naaresto ang dalawa. Di ba? At dahil dun sa shabu. Nahuli sa shabu. Yun. Worth, magkano? 510,000 pesos. Malaki din. Malaki yun. Kala ko 500 pesos lang, hindi pala. Okay, next. Hindi papatulan ng pulis yun. Hindi papatulan. Ito malaki pala. Okay, paano naman to kay Hani Lacuna, yung kanyan, yung... Pare, iniliban lang na, in-extend ng mga 15 days na pagbabayad ng taxes. Yun, Sa Maynila. Oo. Sa Maynila, yung... Inihag ni Manila Mayor Hani Lacuna ang pinalawig pa ng city government ng deadline para sa paghahain ng aplikasyon sa business permit at license, no? Gayon din ang pagbabayad ng taxes and fees. Ayon kay Lacuna, layunin ng mabigyan pa ng karagdagang panahon ng mga business owners at taxpayer ng lungsod upang i-settle ang kanilang mga bayarin. Sinabi ng alkalde na ang extension ay nakasaad sa resolusyong ipinasa ng Manila City Council noong Enero 18 taong kasalukuyan at inihain ni Majority Floor Leader Ernesto Jong Isip Jr. kung saan si Vice Mayor Yul Serbo ang nagsilbing presiding officer. Sa naturang resolusyon, ang paghahain ng application sa business permit at lisensya, gayon din ang pagbabayad ng mga taxes and fees ay pinalawig mula original na deadline Enero 23, ngayon magiging dating Pebrero. Hindi, dating Enero, gagawin Pebrero. Ay, nga pala, February 9. Walang pasok yun Walang pasok Chinese New Year Chinese New Year. Oo. Hindi, bago sila mag-Chinese New Year, kailangan magbayad na. Yan. At syempre na naghahain ng panahon ng extension na hindi entitled sa 10% discount. Ayan. Ang permit sa ay naman kay Permit Bureau Chief Levy Facundo. Maaring gamitin ng mga residente ang Go Manila app na isang digital platform na nagpapahintulot na gumamit nito sa pakipagtransaksyon. Sa frontline city government offices, pwede pala yun. Para online. Para online na lang tayo. Kunin mo nga, frontline city government offices. Pakisulat nga. Yan, okay. So, yan po ang ating mga balita sa araw na ito ng Miyerkules. 2024. 2024. So, sir, ano ba ang mga nakita mo ngayon sa mga kapulisan? Okay naman? Maraming pinagtatanggal yata. Oo. Marami daw palang may mga kaso. Yung chismis doon. Yung chismis, yung issue. Smoso ko naman, may baka ano-ano ka po, arte ka po dyan. Yung issue. Marami kasing mga nagkarag-libo yata, no? Asa parang 5. Nagkakamali, sorry po kung nagkamali ako. Pero... Libo din ang mga nagkaroon ng atraso. Yung parang mga administrative cases ng mga kapulisan. Ang matindi dyan, yung may mga pangalan na nawala doon sa computer. Yun! Diba? Magkano kaya yun?
Hindi, siyempre may papel di ba? Pag may papel, pag hindi na gano'n, hindi ka magbabayad ng papel. Siyempre, magbabayad talaga. Kaya nawala. Ikaw di ba? Parang matagal na sindikato yan. Nawala daw yung iba. Gusto naman yung gano'n, nawawala para matapos yung kaso. Oo. Tulad yan, may naka-schedule na tatanggalin dahil may mabigat na kaso. Wala yung papel. Walang mga dokumentong ipapahig sa korte. Patay tayong bata tayo dyan, di ba? Ewan ko kung may... Pero siguro yung mga ganong mga dokumentong mahalaga, may mga kopya sigurado yan. Pero tanong ko, may isang pulis, di ba? Yung nasangkot sa sa mga kaso-kaso, di ba? Yung pagkawala, RB, yung pagkawala ng isang beauty queen. Di ba? Ito ay, ano pangalan nun? Ng pulis na yun na sinibak daw. Major. Sinibak yun, di ba? Ano pangalan nun, be? Sige nga, sinibak ito sa pwesto. Dahil nga dun sa dalawang kaso Kidnapping yata yung isa, plus yung pakikipag-apid, parang gano'n Di ba? Yata yung hindi ba yan, yung... May asawa siya, tapos meron siya pang, alam mo yun, infidelity, di ba? Si Beauty Queen. Si Beauty Queen, na hanggang ngayon hindi pa nila nakikita, di ba? Yun, sige bigay mo nga sa akin lahat, Major ba yun? Sige nga, Major Arlan De Castro. At syempre yung ating beauty queen, hindi na natin babanggitin. Sana naman lumitaw na kawawa naman ang mga parents nitong nawawalang beauty queen natin na ito Diba? So, ito pala, may kaso na dati. Diba? Ngayon, pero nagtatrabaho pa rin siya. Diba? Ngayon, huli, 2 ng kaso. 3 na nga diba? Mas mabigat na yung huli. Dahil, diba? Dahil, pinakinabangan niya na yung babae, pinatay pa niya. Hindi pa tayo sigurado doon. Hindi pa tayo sigurado. Di ba? Hindi pa sigurado patay. Oo. Pero nawawala pa lang po. Nawawala. Maaaring posibleng tinago. Pero ang tanong natin, ano ba mga kaso? Sa tingin mo, anong mga kaso na na-involve itong ating mga opisyalis? Lalo na particular yung ating mga kapulisan. Ang dami daw niyan. Sa ILAS ba yun o ILAS? ILAS. Sa kanyan yung investigating body ng PNP. Tama ba? Tama ba ako? Sige. Siya yung nag-iimbestiga sa mga may kasong pulis. Okay. Pero marami nga daw yun. Asan ngayon mga... Pag walang record, paano? Di walang kaso. Wala. O paano nilang nalaman? Hindi, ang palagi ko, hindi naman totally mawawala yan kahit paano. May nakasave niya sa may nakasave niya sa ibang Buti na tinitingnan nilang ganun yun, Buti naman. Pero ang tanong natin ngayon, bakit nawawala? Sa tingin mo? Ayun ang tanong diyan, bakit nawawala? Oy, RB, saan mo nilagay yung mga yon? Dapat yung mga yung nakawala. Saan mo nilagay yung mga ng mga kaso? Yung mga nakawala at saka yung sinabot ng para sinabot? Ano sinabot? Yun ang kaso dyan sa buwatan Sa buwatan, ibig sabihin meron niyang involved na. Magkano kaya? Arby, magkano kita mo doon? Wala daw, kaya gutom kami din Sige, sir. Continue. Hanapin ko lang yung article mo din yung sa airport yata, airport. Oo, tinuldukan na ang pag-upgrade ng NAIA Terminal 3 electrical system. Diba? Pero gusto ko balita mo, RB, yung para sa OFW. Meron ka pa ba yan? Diba? Yun. Ano ba nangyari sa biyaangan mo ngayon sa Manila International Airport mo, kuya? Ay, nasettled na nga yung yung sinasabi sa balitang yan. Oras ang pagitan ng tinapos na yung problema sa mga electrical. Tapos na sa ito. Okay. Terminal. So, gaganda na yun. Kasi di ba lagi nga nawawala ng ilaw dyan? Yun, Diba? Yun ang so, problema dati pag nagkaroon ng problema doon, alam nyo na po,
Lahat apektado, no? Sige, tingnan natin muna to. Ito yung isang kagandahan na nangyari ngayon dyan sa ano natin. Yan, pinasinayaan nila yung yung ano, may sounds ba yan? Sige, pinasinayaan yung OFW Lounge. Nakita mo ba yan, Sir? Sa paliparan. Sa budget deliberation sa Kamara noong Setyembre 2023, hinimok ni Congresswoman Magsino ang DOTR na maglagay ng OFW lounges sa mga international airport. Tayo po Dapat ang talaga nag-file meron yan. sa OFW Party ang laki, ng House Resolution 1305 kung saan ine-urge po natin ang ating appropriate committee na magtayo po at magbigay po ng inquiry at tiyakin na magkaroon po ng establishment ng mga OFW lounges sa mga major airport po ng ating bansa. Nabuksan ang OFW Lounge sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng OFW Party List sa OWA, DMW, MIAA at DOTR. Matapos ang ilang buwang pagsasaayos at paghahanda ay ininspeksyon ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang VIP Lounge para sa mga OFW noong nakaraang linggo. Kasunod nito ay nagpahayag din ng pagsuporta si Deputy Majority Leader Congressman Wilter Palma na naghain ng House Bill 7065 o mas kilala sa OFW Resting Lounge Act. Ikinatuwa naman ni Magsino ang pagpapakitang halaga ng ilang kongresista nang maitayo ang OFW Lounge. Naniligayahan naman po ako dahil marami po nagsusuporta dito sa ating advocacy ng OFW Lounge na ito. Wala naman pong problema dahil suporta naman po ito. Ang gusto ko lamang pong ipaalam, tayo po ay hindi tumigil sa pagfa-follow up, tayo po hindi tumigil hanggat hindi po maging maisakatuparan ang ating OFW Lounge. Ang 24/7 OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 ay libreng iniaalok para sa mga manggagawang Pilipino habang nag-aantay ng kanilang flight paalis ng bansa. Dito ay may unlimited na pagkain, So, dadalawin natin yan, Wi-Fi, may charging station at iba pang amenities na maaaring gamitin ng libre. Samantala, bukod sa 24/7 VIP Lounge para sa mga papaalis na OFW ay plano rin ng OFW Party List na maglagay ng help desk para naman sa mga paparating na OFW mula sa iba't ibang bansa. Dapat din pala Gusto senior natin meron kasi na bago sila umuwi ay makasiguro tayo na wala silang mga sakit dahil nanggaling sila sa ibang bansa bago man lang silang makipagmingle sa kanilang mga pamilya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Tama. Kasi matagal na dapat na ginawa yan. Kasi meron yung ano, may VIP lunch yung mga politikong tao. Oo. Meron sila, no? Meron sila. Oo. Tapos yung airlines, meron VIP lunch yan. Oo. So, OFW dapat meron din. Yung OFW, dapat nung paya kasabay nung kanilang ano. O bakit nahuli? Pero ngayon lang palang pinag-iisipan kasi dumami nga ng dumami. Okay, ito papakinggan natin to. Tingnan natin to. Ayan na, ha? Si OWA, ayan, si Administrator Arnel Ignacio. Pati food. Pati food libre, oh. Ang kape sa mga lunch. Brewed Libre instant. Ang galing talaga si Arnel. Adagdagan pa yan, sabi ko siomay. O dapat may mga siomay. Ito lang kalalaki namin. Pwede ano, Dito sir, meron na. Lapit. Nakakatawa. Apelido niya si Yung sa terminal. Ignacio. Administrator Arnel Ano Ignacio. kinikwento mo kanina sa akin? Kwento mo kay Sen. 11 years na po ako sa ako. Saan mapunta nyo? Sa Kuwait po. Ipakita mo pa yan? Kumain na po kayo ng skaldo. Ayun mo, pinakita ka po na. Masarap naman po, ma'am. Hindi pa nga po namin sabihin, mainutan po muna kita. Parang kasalanan pa ni Sen. Hindi ko kakain. Anong pangalan niyo ulit yun? Ang inaayos natin, Sen, yung extension, may shower na. Oh, di ba? May shower may pa. shower na. Ito, Sen, wala pang buhangin ng Jeddah, nandun na yan. Oo, napakatagal na yan. Antigo na. Antigo na yan. Pero pa hong dadagdag, isa pang charging station doon tomorrow. Sigat mo lang, load. Reload. Ito yung aming ibabalita sa inyo. Tomorrow we'll be signing a huge partnership with PLDT. Ililibre ang tawag ng 1348. Yun.
Yan. So good. Diba? Very good yan para sa ating mga kababayang OFWs. Yan, di ba? Tama yung bago ka umalis, pagdating o ano, mga tikim ka man lang ng katas ng biyaya ng Pilipinas. Yung binabayad na taxes, di ba? So, ayan ang ating mga kaulatan ngayon. Ulat, magpasalamat ka sa lahat ng mga partner mo. Well, of course, PCG. Diba? BOC. Ikaw, sir. Ikaw na. Maraming salamat sa ating mga organisasyon ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Customs sa MIA, Manila International Airport Authority. At syempre sa ating mga partner dyan sa ospital ng Maynila. Yan. Tsaka yung ospital sa may, ano ba yung isa mo doon? Yung sa may, ano ba to? Gat Bonifacio. Iisip ko, Gat Bonifacio. Sa atin yan. Kanina lang, bago ko umalis, merong 2 kapitbahay ko na natulungan mo doon? Na humingi ng sulat para sa director's office dahil magpapa-blood chem o laboratory. 2,000 raw sinisingit sa kanila ng mga doktor o private. Oo nga, mahal nga. Yun, dahil sa... Senior ba kayo? Pwede. So, na libre? Libre. Okay. At syempre, alam mo ba yung pasinayaan na din, na di ba kanina, kanina ba naganap yun, RB, yung pasinaya ng yung lung center, diba? Meron na ngayong yung surgery, ang tawag doon, lung transplant. Diba? Yan ay sa lung center, at yung heart center, at saka ano pa yung isa? Kidney Institute. Ayan, binisita kanina yan ng Pangulo. Binisita niya yan kahapon or today? Kahapon. Diba? Ang sabi nga ay, pangalawang beses pa lang na yan napuntahan ng mga Marcoses. Yung una daw pumunta dyan, sila man yung nagpaayos nun, di ba? Sila yung sabi na, ito kailangan. Sila founder. Oo, isa yon, di ba? Pero siyempre, pera pa rin ng gobyerno natin yan. Marcos daw, yung senior, ngayon nadalaw naman ng Marcos Junior. Yung palang daw. So, pinasinayaan ang pagla-launch, siguro bagong mukha, bagong ayos ng kidney center, ang heart center, ang lung center, at ang isang wing yata, siguro kung ako nagkakamali, ang, sabi mo kanina, transplant. Yung transplant, ano ba yun? Meron na tayong ganun ngayon, lung transplant. Ito yata pinapalitan yung lungs. Tama ba ako doon? Oo daw. Kidney. Hindi, yung kidney. Oo, pwede, meron pa rin ganyan. So, congratulations for that, di ba? Maganda yan. Sana ang panalangin ko, alam mo, Sir, Katotong Paski, sana ay tuloy-tuloy na sana tayo, no? Walang magtagutom, walang mahihirap, kahit papaano makasurvive pa rin ang Pilipinas. Tigit sa lahat, walang may inggit. Sino ba naiinggit? Yan si Alvin, inggitero yan eh. Huwag ka dyan. Naiinggit sa'yo. Sa'yo naiinggit. Kasi matanda ka na daw siya, bata pa eh. Okay, so... Swerte niya pag inabot niya edad ko. Mukhang hindi abutin bukas eh. Sige, okay. Sino ba mga papasalamatan mo? Wala na? Ay, yung mga asosasyon ng grupo namin, yung Rotary Club International District 3810. Yung mga Eagles Club, Eagles Philippines, yung Elite Pinoy Philippines. Yan. Okay. Yan mga negosyante naman ng mga asosasyon na yan na tumutulong din na parang Rotary din na may kawang-gawa na yun din ito, yung Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard Auxiliary. Yung mga dapat na pasalamatan dahil mga lingkod bayan talaga. Yan. Okay. Kaya binabati ko kayo mga katoto. Sana wag tayong titigil o wag susuko sa pagtulong sa kapwa, lalo sa mga mahihirap na tao na mamamayan ng ating bansa. Okay, of course, ang BFAR. I thank you very much po din sa inyo dyan. Ang bagong OIC pa lang din ba?
Ha? OIC. OIC pala. Sa inyo pong lahat, maraming pong salamat sa BPAR, sa... Ay, sige. Tingnan natin, magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan, be. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Ayan ang ating Tagaytay. Tagaytay Gem is in Tagaytay. Of course, siyempre Tagaytay Gem nga eh. At ang may-ari niyan is Captain Lopez. Ang Tagaytay Gem ay pwede niyo matawagan for your booking 0917-535-6259. At siyempre, paskin natibidad? 0928-735-4919. 0928-735-4919. Yan. At syempre ito po ay nasa Purok 145 and Riley Road, patutong Malaki South, Tagaytay City. Ang landmark nito ay near Mahogany Market and Materday Academy. Next natin. Ayan, ang Talmoya Cold Shampoo. Tingnan niyo po naman si, diba? Ayan. 11 ingredient of traditional Korean medicine. Ito ay pagpapatubo. Kung ayaw niyong malagasan ng buhok at makalbo, yan po gamitin yung shampoo. Kasi ito ay nagko-control din ng dandruff. Ang 1 liter is only for how much? 1,750. Ang 300 ml only 750. Okay, sa order, pwede niyo tawagan si Paski Natividad. 0928-735-4919. Yan. Okay? 0928-735-4919. Okay. Ayan. Ayan po Before, yung itsura. after 5 days, ayan na. 12 days, ayan na, nagkaroon na. At ang ating 3 months, abay, balik na sa Normal. Normal. Normal na yung mga buhok na tumutubo. At Next. alis balakubak. Yan. Okay, next natin. Kung meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, N for leadership, I for integrity, D trustworthy, E for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy. Okay. Ang ating Bayview Park Hotel Manila, hindi pa tayo nakakakuha dyan. Ang ideal hotel for tourists and business travelers. Ito'y matatagpuan sa panulukan ng Ross Boulevard at United Nation Avenue. Yan. Ermita, Manila. Okay, Bayview Park Hotel Manila. Ayan po, at para kayo nasa Europa. Di ba? Oo. Okay. So, tayo po ay magpapaalam na. Di ba? At medyo ang bilis ng oras mo. Oh, nakaisat oras ka lang, Tito Oyo. Oh. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kani sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Mapagpalang Ama, Diyos Ama sa langit, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay
at gabay sa aming palatuntunang talakayang Pinoy. Sana'y manatiling gabayan mo po kami ngayon at sa habang buhay na nais mong ipagkaloob sa amin. At ligtas mo po rin ang aming buhay ngayon at sa habang buhay na nais mong ipagkaloob sa amin. Isinasamo namin ito, pagpalang Ama, sa magitan ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Laging tandaan mga katoto, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Amen. Sa pamamagitan po ng musikang inyong naririnig, kami po ng aking katotong Paski Natividad ay nagpapaalam sa inyo. May mga taong bulag ka. Sa susunod po, pakinggan, maririnig po kami Lunes hanggang Miyerkules. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y laging natuon ng inyong Facebook at YouTube. Okay, at siyempre bago tayo magtapos, batiin natin si Native Man. Uncle, kamusta na? Sir, ikaw binabati ito. Kamusta ka na daw? Sabi ni Native Man. Kamag-anak mo to. Ayos naman, kamag-anak. At nga nakakaraos at sa tulong at awa ng Panginoon Diyos, malusog tayo at hindi binibigyan ng problema, lalo na sa trabaho ng paggawa ng balita at pagbabalita sa dyaryo at radyo. At syempre, Daisy Clemente Jimenez, God bless po. Maraming salamat sa pagtutok. And Elena Piliesco, hi po kakampi. At sa lahat po ng ating followers, ipalo lang po ninyo kami dito sa ating programang Kakampi Online. Kasi po para naman makita natin napakarami po pala natin boses para sa ating OFW at mga Pilipino, kapwa Pilipino natin. Maraming po salamat. Ito ang inyong lingkod, Feni Codemus. At inyong katotong Paski, sana'y manatili kayong nakatutok sa aming palatuntunan Talakayang Pinoy. Yan, Paski Natividad po. Oh, ano? Nawala yung apelido. Okay, katotong Paski Natividad. Ayan, ako pinagtatawanan ka. Wala ka daw apelido. Muli po, nagpapaalam, ang Talakayang Pinoy is signing off.